Ikalimang kabanata na may pamagat na Noche Buena ng isang kutsero. Naglakbay si Basilio patungo sa San Diego. Sakay siya ng isang karitela upang doon magdiwang ng Noche Buena at may mga prosesyon. Ngunit naantala ang kanyang biyahe dahil nalimutan ng kutserong si Sinong ang kanyang sedula. Kaya naman hinarang sila ng mga gwardiya sibil. Pagkatapos ay pinagbubugbog muna ng mga gwardiya sibil ang kutsero at saka dinulog sa kwartel upang iharap sa komandante bago pinayagang makalayan. Muli silang napahinto dahil nagsimula na ang prosesyon. Nanguna sa prosesyon si Matusalem, sumunod naman ng 3 haring mago na dikit-dikit at nakasakay sa mga kabayong tatalon-talon. Nanguna rito si Haring Melchor, maitim at tila manunulak ng kanyang mga kasama. Ayon sa kutsero ay wala ang gwardiya sibil noon. Dahil kung meron ay nadala na ang mga maiitim na iyon na malilikot kasama ang 2 pang Kastila na sina Gaspar at Baltasar. Tinanong ng kutsero si Basilio sa magalang na tono kung nakawala na ba sa tanikala si Bernardo Carpio dahil ayon daw sa alamat ng mga Tagalog ay kapag nakawala na ang haring iyon sa kuweba tuwing lilipas ang 100 taon ay ililigtas sila nito laban sa kalupitan ng mga gwardiya sibil. Tahimik lamang na nakinig sa Basilio habang nakikipag-usap ang kutsero. Sumunod sa prosesyon ang mga batang may mga dalang ilaw at parol, ngunit bakas sa kanilang muka ang pilit at kalungkutan. Sumunod naman ang imahe ni San Jose, kasabay ng mga babaeng may puting telang nakatakip sa kanilang ulo. Natuwa naman ang kutsero nang sila ng kanyang kabayo ay mawisikan ng bendita. Sa huli naman ay ang imahen ng mahal na Birheng Maria na dinamitan na parang nagdadalang tao. Suot niya ang Divina Pastora na may sombrerong frondus, na may malapad na paldias at mahabang papak, upang ipakita ang paglalakbay sa Jerusalem. Sa unahan ay ang mga awit at sa pinakahuli naman ay ang mga musikero at mga gwardiya sibil. Natapos na ang prosesyon. Pinagmamasdan ni Basilio ang paligid. Kung noon ay maraming palamuti at maraming tao ang nagsasaya sa daanan, ngayon ay kakaunti na lamang ang mga bahay na masaya at mga tao sa daan. Hindi napansin ni Sinong at ni Basilio na ang isa sa ilaw ng kanilang kalesa ay nawalan ng silbi. Dahil doon ay muli silang hinarang at muling pinaghigpitan ng mga gwardiya sibil ang kutsero. Dahil rin doon, nagpasya si Basilio na ipagpatuloy ang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad dala ang kanyang baul. Samantala, tanging bahay lamang ni Kapitan Basilio ang namumukod tanging masaya. Napansin din niya ang maraming handa sa loob. Namangha siya nang makitang kausap ni Kapitan Basilio ang kura, Alperes at si Simon. Ang dahilan ay nais mapalapit ni Kapitan Basilio sa mga makapangyarihan sa negosyo upang di siya magambala. Napansin din ni Basilio si Simon na kahit saan magpunta ay may mga dalang alahas. At naisip na sa Pilipinas ang lahat ay maaaring magnegosyo, ngunit hindi ang mga Pilipino. Sumunod na nagtungo si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago. Siya ay sinalubong ng katiwala roon. Ibinalita rin sa kanya ang mga nangyari sa San Diego, gaya ng pagkamatay ng bantay nila sa gubat at pagpapataboy ng kura sa pagpapalibing nito. Ngunit nayamot lamang si Basilio at nagtanong kung may iba ba silang balita na iba sa dating balita. Ibinalita ng katiwala kay Basilio ang pagkakabihag kay Kabesang Tales na ama ng kasintahan niyang si Huli. Si Basilio ay di na napaimik at hindi na rin nakakain.